harapan sa parada nung nasilayan ni Carlos ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga tao. Walang iba kundi ang kanyang Papa Andrew. Si Andrew, binuhat pa. Nasinuklian naman ni Carlos ng pagsaludo. Parang sasabog yung damdamin ko na ultimate dream ni Kaloy yung maka-gold sa Olympic nung bata pa siya. Sa isang Facebook post, ipinahayag naman ni Carlos ang kanyang pasasalamat sa ama. Humihingi ako ng kuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. Ginawaran siya ng iba't ibang mga pagkilala. Sinabitan pa ng Medal of Merit sa Malacanang. Medal of Excellence naman mula sa House of Representatives. Nitong Miyerkules, matapos siyang sumakay ng gondola sa isang mall sa Taguig, kung saan naroon din ang bagong bigay sa kanyang condominium unit. Nakapanayam ko ang ating golden boy. Unang-una, Kaloy, congratulations! Sa galing naman. Hindi lang isa, dala-dalawa. Ano ba pakiramdam? Share mo naman sa amin. At thank you ha. Thank you sa nagawa mo para sa aming lahat. Sobrang papasasalamat po talaga sa Diyos na hindi ako sumuko sa lahat ng mga challenges na binigay sa akin ng mundo. At syempre ni God, may mga taong tumulong po sa akin. Talaga, hindi nila ako pinabayaan. Hindi madali ang mga pinagdaanan ni Carlos Yulo bago niya nakamit ang double an sa butas ng karayom sa preliminary qualification rounds. Hanggang pasok siya sa 3 finals events. Ang all-around, vault, at ang kanya raw paborito, ang floor exercise. Sa finals ng all-around, tigil hininga ang sambayanan nung si Carlos nalaglag sa pommel horse. Pero nung una, kinabahan ako kasi nahulog ka pa dun sa pommel horse, di ba? Ano ba nangyari? Nangyayari po talaga siya sa mga competitions and sa trainings din po. All-around competition naman po yun and bilang all-arounder din po na nakita ko na medyo malayo pa ako para makasungkit ng medal sa all-around. Pero agad naman siyang nakabawi nung nagpakitang gilas sa finals ng floor exercise na nagbigay sa kanya ng gold medal. Yung sa floor exercise po, sobrang emotional ko po talaga din. Pero hindi pa man tayo nakakapagdiwang ng husto at naka-get over sa golden moment. Kinabukasan, sumabak siya ulit sa finals ng vault. Ang pinagdadasal ko lang na maging safe ako sa competition na yun and magawa ko lang yung gusto kong performance. Kung saan niya nakamit ang makasaysayan niyang pangalawang gold medal. Yung pangalawa, alam mo na makukuha mo yung pangalawang ginto? Sa pangalawang medal po sa vault, unexpected na po talaga yun. Kasi syempre, bonus na yun di ba? Wala na masyadong pressure. Ganun ba yun, Kaloy? As in, wala pong pressure nung sa pangalawa na po. Relax na po ako noon. Nakatulong po siguro talaga yung nakuha ko na yung gold nung sa floor po. Na-release po lahat ng stress, kaba. Nagsaya na lang po ako dati. Like, bonus po talaga yung pangalawang medal. Katangi-tangi siya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Southeast Asia. Kasi ang gymnastics, mahal. Nangangailangan ng malaking space at maraming specialized equipment para mag-train. Pero Ipinakita sa akin ni Carlos ang dalawa niyang gold medals. Alin ba dyan? Alin yung hindi ko po alam pero yun ang isa po dito. mahirap. Isa po dito. Pahawak na Yes po, lang. yes po. Okay, so hindi na alam ni Carlos ngayon kung alin yung una niyang gold sa pangalawa. Hindi man lang nila nilagyan ng label. Yes po. Special dito, ito pala parte ng Eiffel Tower. Yes po. At dahil napagkatuwaan na lang din naman kaming gawa ng NIM ni Carlos, eto, totoong gintong medalya na rin ang aking kunwari kakagatin.
Taong 1924, gumawa ng Summer Olympics na ginanap din noon sa Paris, France. 100 taon na nga mula nung ating Olympic debut, muli tayong gumawa ng kasaysayan. Dito sa nasungkit na double gold medals ni Yulo at ang bronze medals ni Nesty Petesio at Ira Villegas. At bumuhos pa ang mga papremyo kay Yulo. Kung susumahin lahat ng mga makukuha niyang premyo, aabot ng mahigit 100 million pesos na. Mas marami pang mananalo at mas marami pang Susunod na competition na asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Taos-puso ko kaming nagpapasalamat sa suporta nyo at sa prayers nyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga kabataan po na nag-e-aim na sundan yung yapak po namin lahat na nandito po sa harapan ninyo. Huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo. Huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Para sa GMA Integrated News, huwag sumuko sa pag-abot sa pangarap at ang pangakong mag-uwi pa sila. Timing ko na. Sabay-sabay tayong Sa pag-A ng mga atleta at pagsayaw-sayaw habang nasa Heroes Welcome Parade, mababakas ang tuwa ng ating mga Olympian sa masigasig na pagtanggap sa kanila. Mainit pa sa tanghali ang pagbati ng mga naghintay sa Aliw Theater. Kaya naman, masiglang sumampa sa float ang Pinoy Olympians. Game pa silang makipag-selfie sa mga nag-abang sa kanila. masaya po. Kasi siya po ang ating pambatos sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Kaya din po. Nakita namin siya at saka kay Siholo. Marami ang nagwagayway ng Philippine flag. Proud na masilayan ang mga kumatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Ang iba naman, ibinato sa float ang kanilang jacket, tumbler, bola, pati bag at sapatos para pirmahan ng mga atleta. Hindi nakasama sa parada si Paul Volter EJ Obiena dahil kailangan niya ng lumipad para sa isang competition sa August 21. Isa sa mga buong pusong nag-abang sa parada, ang ama ni double gold Olympic medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew. May dala pang banner kung saan nakasulat, "Kaloy, dito papa mo." Ang ama ni Carlos, buhat ng ilang tao habang nag-cheer para sa anak. Kasabay nito, kumaway, nag-thumbs up at sumaludo si Kaloy sa direksyon ng kanyang ama. Sa social media, nag-post si Carlos na masaya siyang makita ang ama sa parada. Humingi rin siya ng pasensya na hindi siya masyadong nakakaway dahil marami raw nagpapa-autograph. Marami naman sa taga-suporta ni Carlos Yulo na nag-abang sa luneta ay mga estudyanteng atleta. Isa sa kanila si Gio Mislang. Lumalaban sa track and field sa Nueva Ecija at matagal ng tagahanga ni Carlos Yulo. Sobra po akong na-inspire sa kanya sa pagka-training po niya, kung paano po siya nagsumikap, paano po siya nagsibag sa pagka-training po niya. Sobra po akong natouch kasi kahit ako rin po, kahit simpleng player lang po ako, sobra po pong binibigay yung best ko kada training para makamit ko rin po yung gold medal. Ayon kay Cynthia Carion, President ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lang, nagkakasana siya ng Gymnastics Olympic team na sasama sa Los Angeles sa 2028. Kasama ang dalawang kapatid ni Yulo. LA Olympics, I'm going to have a team. You know, not only Carlos Yulo, I want a whole team, a Philippine team. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Na proud niyang pinapakita ito sa lahat ng mga well-wishers na nag-aabang sa kanya dyan. Winawagayway nila ang mga Pinoy flag para dito sa ating Pinoy pride na si Carlos Yulo.
At ngayon, tawagin po natin si Mariz Umali. Mariz, kamusta na dyan? Ang taas siguro ng energy. Dismissed Bamba Mayor Alice Bo. Nagabang sa Trina Avenue ang lola ni Yulo na si Angelita Pokis at ilang kaanak nito. Masaya raw siya na nakita ulit ang apo. Bagamat hindi raw nagtagpo ang kanilang mga mata dahil nagbibigay ng autograph noon si Kaloy. Ano pa karamdam? Tila barangay ng mga gymnast ang 711 sa dami ng mga batang tumatambling at gustong sumunod sa yapak ng two-time Olympic gold medalist. Ang galing niya ma'am. Gusto ko po sana mapagpatuloy yung gymnast kung pwede lang. Hindi ko po kasi sure kung ma-afford pa po namin. Sana po, makakuha rin po ako ganun. Para po makakat po kami sa paghirap. Bago ang Heroes Parade kanina, may gondola at formal na itinend-over sa kanya ang gantimpalang 32 million peso condo unit. Papahalagan and iingatan po yung mga ganong biyaya ng Diyos din po at mga bigay ng mga mabubuting tao. Sa pagpaparangal sa Olympian sa Malacanang kagabi, ang 20 million pesos na premyo ni Yulo sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, tinapatan ng parehong halaga ng Office of the President. Ginawaran din siya ng Presidential Medal of Merit. Tinapatan din ng parehong halaga ang 2 million pesos na premyo ng bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas na may presidential citation din. Ang non-medalist naman, tig 1 million pesos mula sa PAGCOR at tig 1 million pesos mula sa Office of the President ang nakuha. Ang coaching staff, meron namang 500,000 pesos. Sa Kamara tumanggap si Yulo ng Congressional Medal of Excellence at 14 million pesos na insentibo. Tig 2.5 million pesos ang tinanggap na cash incentive ng bronze medalist na sina Petesio at Villegas. Gayon din ang Congressional Medal of Distinction. Galing po kami sa wala. Tapos eto po, sobrang napakabait po ng Panginoon. Sobrang nakaka-overwhelm po na yung suporta na binigay sa Tokyo. Halos safe po ngayon and mas grabe pa yung suporta nila sa mga atleta po. Kaya sobrang thankful po, sobrang blessed po. We will conduct a review of our legislation, among others, Republic Act 10699, the National Athletes and Coaches Benefits Incentives Act. Kailangan amendahan natin. Spirit News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa suporta nyo at sa prayers nyo. Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga kabataan po na nag-e-aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo. Huwag nyo pong pigilan yung sarili ninyo. Huwag nyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi nyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, sa better, ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Para sa GMA Integrated News,